Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo, welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves, kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning, magandang umaga. Tinatawag ang pangalan mo ng ating Panginoong Hesus. Good morning sa lahat ng ating mga kaibigan. Narito po muli tayo at sama-sama po tayong sumalubong ng bagong araw. Ngayong araw po ng linggo, oras po natin, we got 38 minutes past 5 o'clock. Magandang umaga sa lahat nating mga kaibigan na nandyan ngayon. Huwag ka pong aalis. Tayo po ay magsimula ng ating pagbubulay-bulay. Huwag ka pong aalis at intro muna tayo. Good morning, magandang umaga. Ngayon ay araw ng linggo, araw po ng pananambahan. Kaya tayo po muna ay magbulay-bulay bago sumambulat ang liwanag ng araw. At mamaya po ay maggagayak. Alinmang simbahan ang iyong pupuntahan ay tayo po ay mananambahan. Magandang umaga sa mga naghihintay. Magandang umaga dyan. Of course, and hello kay Sister Ching Blanquera at sa lahat ng mga katropang CMTU unit ng Dagupan City. Magandang umaga po sa inyo. At kay Ma'am Lerma. And say hello kay Ma'am Caroline from Canada. And of course, kay Rowena Sombrito Dagman, watching from Manila, Philippines. Okay, ang pagbulay-bulayan po natin ay mula sa Book of Luke, chapter 19, verse 10, verse 1 to 10. Na mayroong pinamagatang tinatawag ka sa iyong pangalan. Amen. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang ito ng linggo. Nawa Panginoon ay samahan mo kami sa aming morning devotion. Maraming salamat sa bagong umaga, bagong linggo, Panginoon, sa aming buhay. At kami po ay nagising ng matiwasay. At narito ulit, Panginoon, ang araw ng pagbati sa mga kaibigan all over the world. Ganyan din, Panginoon, sa mga kaibigan namin na nakakaranas, Lord, ng mabibigat na problema. Nakakaranas ng depresyon, kabigatan, dakilang Panginoon, anuman ang kanilang dinadala.
ay ilalapit namin sa iyo, Panginoon, sapagkat yan ay pangako mo sa amin na ikaw ang magpapagaling at ikaw ang siyang sasama sa bawat mga problema na aming kinakarap. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Luke 19 verse 1 to 10 na may pinamagatang tinatawag ka sa iyong pangalan. Marami sa atin ang may mga bagay na nakaraan nais nating burahin. Diba? Parang gusto nating ibaon sa limot yung mga nakaraan. Di ba? Lalong-lalo na kapag yung ang hirap pa, yung iba naman ay dinadala sa inuman para daw makatulog at hindi na maalala yung kanilang mga problema. Anyway, may kasagutan po ang Panginoon sa bagay na yan. Mga maling desisyon, kasalanan, pagkukulang, at mga pagkakataong nasaktan natin ang ibang mga tao. May mga taong nagtatanong, tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? Mabigat ang aking nagawang kasalanan. May pag-asa pa ba para sa akin? O masyado na akong malayo sa Kanya? Ang kwento ni Zacchaeus ay isang malinaw na biyaya ng Diyos. Sa Luke 19 or Luke chapter 19 verse 1 to 10 ay makikita natin ang katotohanan tungkol sa kaligtasan at pagbabago ng buhay. Number 1, ang taong walang kapayapaan sa kabila ng tagumpay. Oo, marami tayong nagawa o achievement na tagumpay. Meron tayong college degree, meron tayong pag-aari, o maaari tayo ay yumaman na sa mundong ito at nakapag-ipon ng marami, nakapagpundar ng iba't ibang mga minimiti natin na pangkaraniwang nagiging recognition ng mundong ito, na kung saan ay nagiging sukatan ang mga bagay na na-achieve natin. Kayamanan, napundar, maraming pera sa bangko. Tingnan natin ang buhay ni Zacchaeus. Ayon sa Luke 19 verse 1 to 4, ang sabi dito ay, at naroon ang isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus, at siya ay isang punong maniningil ng buwis. Siya ay mayaman. Sa paningin ng mundo, siya ay matagumpay. May pera, may posisyon, may impluwensya. Ngunit tila parang may kulang. Ang kanyang kayamanan ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Marahil ay meron siyang napakagandang kama, pero hindi naman siya makatulog. Maaring siya ay may malaking bahay, ngunit tila walang kaibigan na pumupunta sa kanyang bahay. Ito ay nagiging parang walang halaga sa kanya. Nagiging useless at wala siyang kapayapaan. Kaya doon sa Jericho, sa street, sa Jerusalem, naglalakad ang ating Panginoong Hesukristo at dumadagsa ang maraming tao. At nabalitaan niya at nakita siya ay tumakbo, kumaripas ng takbo. Dahil siya ay maliit, ibig sabihin kulang ang taas, ay hindi niya inalintana o na umakyat sa isang puno. At nung panahon na ni Jesus ay papalapit na doon, alam niyo po ang mga maniningil ng buwis noong araw o kaya tinatawag na tax collector ay itinuturing na traidor. Tinuturing silang kadalasan ay tinuturing silang
mga sakim. Kung sa panahon natin ngayon ay para sila yung mga politikong ganid. No? Kadalasan ay sila ay naniningil na sobra upang yumaman dahil dito ay galit sa kanya ang mga tao. Marahil marami siyang pera, ngunit kakaunti ang kanyang mga tunay na kaibigan. Maari siyang may ari-arian na napakarami, ngunit wala siyang kapanatagan, wala siyang peaceful living, no? Narito ang isang ilustrasyon. May isang negosyante na nagmamay-ari ng maraming negosyo. Nang tanungin siya kung masaya siya, sinabi niya ay marami akong pera para bumili ng kama, ngunit wala akong tulog, hindi ako makatulog ng maayos. Marami akong bahay, ngunit wala akong tahanan. Ganito ang kalagayan ng maraming tao ngayon. May trabaho, ngunit walang kapayapaan. May tagumpay, ngunit walang kagalakan. May followers, ngunit walang tunay na relasyon sa Diyos. Baka may nakikinig ngayon na maayos ang buhay sa paningin ng iba, ngunit may kahungkagan sa puso. Walang kapayapaan sa buhay, walang kapayapaan sa puso. Kaibigan, mahal na kapatid, tanging si Jesus lamang ang makakapuno sa puwang ng iyong puso. Dahil siya ang lumalang ng ating puso, naglagay siya diyan ng isang kwarto na kung wala siya ay hindi po tayo magiging makontento. Ang pangalawa ay ang taong naghahanap kay Jesus. Ayon sa Luke 19 verse 3 to 4, at pinagsikapan niyang makita kung sino si Jesus. Napansin natin na si Zacchaeus ay gumawa ng paraan upang makita si Jesus. Hindi siya nagpanalo sa mga matataas na tao. Hindi siya nagpanalo sa kanyang taas, sa kanyang reputasyon, sa kanyang kahihiyan, sa kanyang katayuan. Alam niyo ang ginawa niya? Siya ay umakyat sa puno. Makikita niyo dyan sa screen yung ilustrasyon, no? Na umakyat siya doon sa puno. Sa kultura ng mga Hudyo, nakakahiya para sa isang mayaman na opisyal na umakyat sa puno. Kalahin mo, aakyat ka doon, halimbawa gobernador ka, aakyat ka na sa puno. Ngunit wala nang pakialam si Zacchaeus. Mas mahalaga sa kanya na makita niya si Jesus. Kapag may nasunog na bahay o nasusunog na bahay sa inyong tahanan, hindi ba iniisip ng tao kung magmukha siyang katawa-tawa habang tumatakbo palabas? Mas mahalaga ang kanyang kaligtasan kaysa dignidad. Kung biglang nasunog ang bahay mo, kahit sino ka pa man, ay hindi ka mahihiyang magtatakbo palabas. Dahil mas mahalaga ang kaligtasan kaysa dignidad. Ganito rin sa spiritual na buhay. May mga taong nahihiyang lumapit sa Diyos dahil sa maaring negatibo ang sasabihin ng iba. Ngunit ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa opinyon ng tao. Kaibigan, kapatid, ano ang humahadlang sa iyo upang lumapit kay Kristo? Ang humahadlang ba ay ang iyong pride? Ang iyong kasalanan? O ang takot? O kaya ang iyong nakaraan? Kung talagang nais mong makita si Jesus, ay gagawa ka ng paraan. Katulad ng Zacchaeus, gumawa siya ng paraan upang makita sino ba itong si Jesus. Ito po ang pangatlo,
ang Diyos na naghahanap sa iyo. Dito sa Lucas chapter 19 verse 5 or Luke 19 verse 5, at biglang may narinig si Zaccheo na tinig, "Zacchaeus, bumaba ka kaagad." Napakagandang katotohanan ito. Akala ni Zaccheo siya yung naghahanap kay Jesus. Ngunit sa totoo lang, si Jesus ang naghahanap sa kanya. Hindi sinabi ni Jesus na, "Hoy, ikaw na nasa puno." Subalit, tinawag niya sa kanyang pangalan. Ang sabi niya ay Zacchaeus. Ibig sabihin, kilala siya ng Panginoon. Alam ni Jesus ang kanyang buhay, ang kanyang kasalanan, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pangangailangan. Mayroong isang bata na nawawala o naliligaw sa loob ng mall. Sino ang unang naghahanap? Di ba't ang kanyang ama o ang kanyang ina? Ganito rin po ang Diyos. Mula sa hardin ng Eden, ang Diyos ang naghahanap sa tao. Sinabi niya kay Adan, "Nasaan ka?" Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil nais niyang ibalik ang tao sa kanyang piling. Maaring pakiramdam mo ay malayo ka sa Diyos. Ngunit nakikinig ka ngayon sa mensaheng ito. Maaring siya mismo ang tumatawag sa iyo. Ang pangapat ay, ang pagpasok ni Jesus ay nagdudulot ng pagbabago. Sa Luke chapter 19 verse 6 to 8, nang pumasok si Jesus sa tahanan ni Zacchaeus, may nangyari, may nagbago sa kanyang loob. May nagbago sa kanyang puso. Hindi niya inalintana yung kahihiyan, hindi niya inalintana yung kanyang dignidad nung makita si Jesus. Pansinin na hindi muna sinabi ni Jesus na ayusin mo muna ang buhay mo. Hindi rin niya sinabi na magbago ka muna bago kita tanggapin. Tinanggap muna ni Jesus si Zacchaeus. At pagkatapos ay nagbago ang kanyang buhay. Ito po ay mahalagang prinsipyo. Hindi tayo naligtas dahil nagbago tayo. Nagbabago tayo dahil naligtas tayo. Kapag ang isang uling ay inilapit sa apoy, nagiging pula ito at nagliliwanag, nagniningas. Hindi dahil pinilit nito ang sarili nitong magningning, kundi dahil lumapit ito sa apoy. Si Zacchaeus po ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito rin ang taong lumalapit kay Kristo. Ang pagbabago ay bunga ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Narito ang mga palatandaan ng pagbabago ni Zacchaeus. 1. Nagkaroon siya ng malasakit sa mahihirap. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Pangatlo ay handa siyang magsauli ng higit-higit pa doon sa kanyang mga kinuha. Pangapat ay nagkaroon siya ng bagong direksyon sa buhay. Mga kaibigan, ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Hindi man perpekto, ngunit may makikita kang pagbabago. Ang panglima, ang misyon ni Jesus. Hanapin at iligtas ang nawawala. Ayon sa Luke 19 verse 9 to 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ito ang pinakapuso, the heart of the gospel, pinakapuso ng ebanghelyo. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Jesus.
Nagkatawang tao siya bilang Diyos, dumating sa lupa. Hindi siya naparito para magtatag lamang ng relihiyon. Hindi po niya yun ginawa. Kaya ito pong napapakinggan ninyo, hindi po ito relihiyon. Ito po ay isang relasyon. Yan po ang itinatag. Naparito ang ating Panginoon para hindi magkaroon ng isang relihiyon na tulad ng sinasabi ng iba. Na kami ang tunay na relihiyon, kayo'y pumasok sa amin at kayo'y maliligtas. Hindi po. Ang Panginoong Hesus ang siyang nagsabi na, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga minamahal na kapatid, tanging ang Panginoon lamang. Hindi ka po maliligtas sa kahit anong mga relihiyon. Hindi siya naparito para magbigay lamang ng mabuting halimbawa. Hindi naparito ang Panginoong Hesus para magturo lamang ng moralidad. Siya po ay naparito sa lupa upang iligtas ang mga kasalanan. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan, ipinako siya sa krus, hinusgahan siya ng dahil sa iyo. Isang Coast Guard rescuer ang sumugod sa gitna ng malakas na bagyo upang iligtas ang isang nalulunod. May nagsabi na ganito, delikado yan. Ngunit sumagot siya, yan ang dahilan kung bakit ako narito. Sabi ng rescuer. Ganito si Jesus, iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit upang iligtas tayo. Ang krus ng Kalbaryo ang pinakamalaking patunay na kanyang pag-ibig. Ano man ang iyong nakaraan, kaibigan, may biyaya para sa iyo. May kapatawaran para sa iyo. May bagong simula para sa iyo. At sa ating pagtatapos or conclusion, si Zacchaeus ay isang makasalanan, ngunit siya ay tinawag. Siya ay nawala, ngunit nasumpungan o natagpuan. Walang kapayapaan, ngunit nabago. Tinanggihan siya ng mga tao, ngunit tinanggap ni Kristo. At ganoon din ang maaring mangyari sa sino man ngayon. Kasama ka na doon. Kapag si Jesus ay pumasok sa buhay ng isang tao, ang nakaraan ay napapatawad. Ang puso ay nagbabago at ang hinaharap ay nagkakaroon ng pag-asa at napakagandang tuwid na direksyon. Mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay isang paanyaya. Kung ikaw ay tulad ni Zacchaeus, may dalang pagkakasala, sugat o kahungkagan, ang paanyaya ni Jesus ay para rin sa iyo. Ang sabi niya ay, bumaba ka kaagad sapagkat nais kong pumasok sa iyong buhay. Huwag mong ipagpaliban ng kanyang tawag. Lumapit kay Kristo ngayon. Dahil may pag-asa pa para sa iyo. Kaibigan, naparito ang ating Panginoon para sa atin. Naparito siya para sa iyo. At tinatawag ka niya, kilala ka niya. Kilala at tatawagin ka sa iyong pangalan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat ulit, O Lord. Maraming salamat sa mga kaibigan na sa kabilang screen. Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Mga nakakaranas ng kalungkutan, depresyon, walang pag-asa. Dakilang Diyos, nawa ang salitang ito, mga katagang ito, mensaheng ito na nagbubuhat sa iyo ay kanilang maramdaman. Mamutawi sa kanilang mga labi, tumimo sa kanilang puso at isipan, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala sa iyo. Mga kahinaan namin, Panginoon, tulungan mo po kami. Maaring maraming nagnanais lumapit sa iyo pero hinahadlangan sila ng dyablo. Hinihila sila pababa dahil sa kanilang mga kabibigat na pagkukulang, kasalanan,
Lord, hiniling namin ang Banal na Espiritu na siyang manguna sa amin, humipo, Panginoon, sa bawat buhay. Maraming salamat sa pagbubulay na ito sa araw ng Sunday. Dakilang Diyos, tinatugubilin namin sa inyo ang aming mga buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mga minamahal na kapatid, tapos na po ang ating morning devotion. Nawa ay nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon, motivation, at higit sa lahat ay pakilala natin ng tunay ang ating Panginoong Yesus. So, praise the Lord. Maraming salamat po sa inyo. Okay, dako naman po tayo sa ating pangalawang yugto ng ating greetings. Okay, greetings po sa mga kaibigan. Binabati ko rin si First Lieutenant Larry Evangelista, ang amin pong commanding officer. Alam ko sir, siguro nandiyan ka pa rin at nanonood, kaya maraming salamat din. Sa ating mga kaibigan dito, magmula kay Sister Lerma Balahadja. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. And greetings especially to our sponsor. One of the pillar of the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. That is Ma'am Caroline Dagman Sombrito from Canada. And of course, and hello kay Paring Nap, Napoleon and Cecilias. Thank you very much, sir, for listening. And of course, kay Pastor Arnold Bejerano at ang kanyang butihing may bahay, si Ate Zenny. Magandang umaga po sa inyo and happy Sunday. Kayo po siguro ay naggagayak ngayon para sa pananambahan. Right? Ako rin po ay mamaya prepare din at papunta sa pananambahan. And of course, and hello and good morning kay Manny Gadingan Nantes. Thank you very much for watching. Good morning and watching. At kay Ma'am Bawag Arcibal watching from United States of America. Magandang umaga po dyan, ma'am. And kay Ma'am Jing Blanquera, nga pala, sige try po natin na i-play at magkaroon po tayo ng sariling siguro episode patungkol doon sa ating grupo. Alright, and Jing Blanquera at sa lahat ng mga nakatune in ngayon, magandang umaga po sa inyo. Alam ko nandyan lang kayo. At kay George L.B. Manuel Estabilio dyan po sa Santo Tomas. Okay? Magkaroon ka po ng lang kapayapaan. Say hello also kay Emil Kabigting and Lilian. Yan, ang aking mga inaanak sa kasal na nasa Arayat, Pampanga. And of course kay mate na si Buneo Dumlao, Tess Sadang, and siyempre si Sir Jake or si Sir Rolando Jake Fernandez. Alright? Sino pa yan? Si Wendar Ekla, sir, ang isang magiting na vlogger ng Masinloc. Magandang umaga sa iyo. At ito pa isang vlogger, si Alejandro Dopra ng Santa Fe, San Marcelino, Zambales. At bumati naman tayo dyan sa Dubai. Say hello kay Glenn Hipolito dyan sa Dubai, working at Dubai Municipality. And of course, kay sa aking mga pamangkin, si Rudy, katrabaho din sa government yan, at saka ang aking pamangkin, si Romar, yan sa Dubai Port Authority. Ano man ang mga nangyayari dyan, ay patuloy tayong manalangin kung ano ang kalooban ng Diyos. And of course, and hello dyan sa Ilagan. Magandang umaga kay Pastora Marita Dagdag at ang kanyang isang pastora din, si Tilaila Ignacio Fernandez. And send hello also kay Kuya Maning at diyan sa Isabela, kila Manong Willie, kila Maricel. Ayan. Ay maraming salamat. Ang sabi ni Bro Manny, I am blessed mo sir. One time meet tayo dito sa Itchagi, Isabela. Ay, isa pala si Pastor Manny pala to. Okay, Pastor Manny Gandigan Nantes. Maraming salamat po, kapatid na pastor.
Sigurado yan, for sure. Kapag ka ako ay nagbakasyon dyan sa Isabela, at dadaan ako dyan sa Itchagi, pupunta ako sa iyong church. Okay, and regards na rin sa mga congregations po dyan. Okay, and sa ating mga kaibigan, saan pa? Okay? Okay na siguro. Ayun, marami ng bonus sa mga hindi nakapag-live ngayon. Ito of course kay Robert Ibuenga. Ayan, isang vlogger din to. Nandyan sa Dasul, Pangasinan. At sa lahat ng mga katropang Army Reserve sa 306 Zambales sa pangungunan ng aming commanding officer, si First Lieutenant Larry Evangelista. Of course, kay aming battalion commander, Lieutenant Colonel Ma'am Wilma Bilman. And of course, aming First Sergeant at saka si Sergeant Major Buno. Maraming salamat sir sa pag-aalaga sa ating unit. First Sergeant Laika Mangusing at sa lahat ng mga staff na bumubuo. Okay, so ito pa extended ang ating greetings dito naman sa palengke ng San Marcelino, Herbito Pahuta Arlene. Yan. And may humabol si Master Lieutenant Ludi Jagilion. Magandang umaga po sir. Sana ay magkita ulit tayo sa tawag dito 28 kung matuloy man yung I'll try to do my best to attend. Okay, and special greetings also kay Bishop Arnolpo, Pastor Arnolpo Bihirano at ang kanyang butihing asawa sa kanilang misyon sa Mindoro at iba't ibang lugar. Maraming salamat. So patuloy po tayo magkakasama sa mga panalangin na ang Panginoon ay pagbigay ng marami pang biyaya upang magpatuloy ang gawain ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Okay, sa lahat ng mga may birthday, happy birthday. At of course, lalong-lalo na sa mga merong mga anniversaries sa buhay. Okay, ako po ay magpapaalam na sa inyo at maraming salamat. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo sa araw ng linggo ito at purihin po natin ang Diyos. Lagi po natin siyang kasama. Huwag pong kakalimutan. Ang Panginoon ay laging nagmamahal sa iyo. Amen. God bless.